Hi guys! So, we're heading outside kasi pupunta kami sa post office. May sasend akong mail sa kuya ko na nasa New York. First time ko lang mag-send ng mail sa post office. So, tingnan natin. Hindi ko pa alam kung paano yung process. Basta alam ko lalagyan to ng stamp. And then, after nun, baka pumunta kaming Burlington. And then, meron kasing appointment si Noe for TB test kasi kailangan yun pag papasok na siya sa school kasi start na ng enrollment ngayon for kindergarten. Kaya inaayos na namin yung mga documents niya. Update ko kayo mamaya. I'll do a sit-down video for you guys. Wow! So, si Savia, mahilig siya magbasa ng books ngayon. Natapos na niya yung chapter 1 ng Dork Diaries. Hello, guys. Hello. My name is Savia. I'm the one that read a whole chapter book. Ayan, so may nakita ako sa eBay. Ano na siya, 16 books. Used books na siya. Pero maganda pa yung condition. Ay, dami ate. Ang dami naman. Look at this one. See? I think that was already used. Can you show it on the camera? That's number Ayan, Dork Diaries. I'm gonna love this. I'm gonna be... Puro hardbound siya. Oh, ang dami ate. Pakita mo sa camera. This is number 5. Ayan o. Like... Number 4, and That's this is a golden one. Wow, that one looks so cool. Yeah. And number. Hey, that looks like pants. OMG, right? It says OMG. I don't know the number. Oh, I got number. So, yung mga na-receive niyang Christmas No. gift na cash, instead of buying toys, diaries books yung binili niya. Number 12. Wow, that's a lot. Yeah. Number 1. This is number 1, no? Wow. So, ito number 1. Ito yung nabasa na niya. Pero, meron din kasama dito sa set. This is the next one I'm gonna So, read. dalawa yung number 1. Dork Diaries. I'm in the girls' bathroom, freaking out. So, yan siya lahat, oh. 16 books yan. Mga gano'ng katagal mo yan matatapos, Savia? 2 years. I mean 3. 3 years. Ate. Hold the frog and an angel, for it is only you who can make a photo of a dissected frog. Them would never get invited. Girls who hang in small groups and scream whenever a ball comes near them. It could be a basketball, football, baseball, soccer ball, tennis ball, volleyball, beach ball, ping pong ball, ball, or even a meatball. Meatball. They're not. Hey everyone, today we're unboxing the Nimbot B1. It's a compact Bluetooth label printer. Whether you're organizing your home, running a small business, or just love gadgets, this little device might be a game changer for you. Let's check it out. First, we've got a charging cable. It's USB-C, so it's easy to charge anywhere. The user manual. Next, here's the Nimbot B1 itself. Super compact and lightweight, perfect for portability. And of course, a roll of thermal labels to get started. Right away, I love the sleek and minimal design. It feels solid but not heavy, which is great if you're on the go. Let's talk about its features. The Nimbot B1 is a Bluetooth thermal printer, which means no ink. Just connect it to your phone via the Nimbot app and you're ready to print labels instantly. It supports multiple label sizes, perfect for barcode printing, name tags, or organizing your stuff.
It works with both iOS and Android, and the app lets you customize labels with different fonts, symbols, and even QR codes. Setting up is super simple. Just download the Nimbot app, turn on the Bluetooth, and pair the device. Once connected, you can start designing and printing your labels right away. The print quality is sharp and clear, perfect for professional-looking labels. I'm very impressed with the Nimbot B1. It is compact, user-friendly, and super convenient. If you're looking for an affordable label printer, this might just be the one for you. Hi guys! Nandito na ulit kami sa bahay. Hindi na ako nakapag-vlog kanina nung lumabas kami. So, ayun, nagpunta kami sa post office. Nagpadala ako ng mail. Ganyan lang siya, parang A5 size. And yung binayaran ko is $2. So, mura lang naman pala magpadala ng mail. Sabi nga ng kuya ko, mas mura daw kung may stamp ako. Kaya lang, wala nga akong stamp. So, nagpunta ako mismo dun sa counter. Kasi yung kuya ko, magaling yung magluto. HRM graduate yun actually. So, nag-try siya magluto ng tapa and nagustuhan ng mga friends niya. Sabi sa kanya, mag-order sila. So, yun, gumawa siya ng madami. Tapos ngayon, as in, sobrang daming nag-order. Ayun, ginawan ko siya ng sticker kasi 'di ba meron akong Cricut. So, ginawan ko siya ng parang logo, ganyan, label. So, ayun, naggawa ako kahapon, tapos pinamail ko. Ayun, yung mail, 2 days lang siya nandun na. So, kung taga New York kayo, around Queens, basta dyan sa New York City, nandun ang kuya ko sa Queens, Elmhurst. So, kung malapit lang kayo doon, order kayo sa kanya ng tapa. Masarap siya, promise, beef tapa, homemade talaga. Kasi, diba, taga Batangas kami. Sikat sa amin yung tapang Taal. And simula pagkabata, lagi kami kumakain ng tapang Taal. Kasi yung family business namin is mga barong. So, nasa Taal din yun. And every time umuwi siya from Taal, may dala siyang tapang Taal. So, ayun, dun inspired yung tapa ng kuya ko. And after namin sa post office, nagpunta kami sa TJ Maxx. Diba sabi ko kanina, Burlington kami pupunta. Pero mas magaganda kasi yung mga brand doon sa TJ Maxx. Kaya doon na lang kami nagpunta. And may ilan akong nabili. Ang dami ko nagustuhan damit, pero pinipigil ako yung sarili ko kasi ang dami ko nabiling damit ngayong winter. Patapos na winter. Hindi ko na siya masyado magagamit. Kaya, kung ano-ano na lang mga pinagbibili ko. Kasi bumili ako ng bread maker ulit. Kasi di ba meron ako dating bread maker, pero binili ko lang siya sa marketplace. Binenta ko na ulit. Bumili ako ng bago. After ko maipasa yung CCS exam, sabi ko, pag naipasa ko na yung CCS exam ko, bibili na talaga ako ng bread maker ulit. Kanina, bumili ako ng chopping board. This is $12.99. Ayan, cute siya. Bigat. Bumili rin ako ng baking tray. Diba? Green, ang cute. Ano to? $5.99. Kasi last time, nung nagpunta kami sa Jersey City, bumili kami ng pandesal. Ang bilis na ubos. 2 packs yung binili namin. Parang isang araw lang, ubos na. So, yun. Kaya gusto ko rin yung bumili ng bread maker. Doon ko imamasa yung dough ng pandesal. Tapos, ibebake ko na lang dun sa oven. Ito naman, nakita ko, nakapila na kami dun sa counter. Ayan, nakita ko lang tong lunch bag ng Bent Go. Ganito rin kasi yung gamit ni Savia. Di ba si Noe, papasok na nga siya sa September. Ganito din yung bibilhin ko talaga, Bent Go. Mura doon, $13 lang doon, naka-red tag pa siya. Yung original price kasi nito is $24.99. So, sobrang mura na. Kaya binili ko na agad kahit sa September pa. Diba? Ang laking savings. At sobrang cute din ang design niya. Favorite color ko. Tuntua si Noe. Tapos, bumili rin pala kami nung book. Malaki siyang book. Activities. Parang preparation for kindergarten. Nakita namin doon. Ayun, nandun siya sa labas ngayon.
Sinasagutan na agad niya. Mga pang kitchen pala, puro pinagkukuha ko. I also got digital scale. Taylor yung brand niya. Magkano kung nabili ito? $8.99. Ang gusto ko talagang bilhin yung KitchenAid na digital. Kasi last time, ang kuya nga, di ba gumagawa siyang tapa, nagpabili siya sa akin. Ang ganda ng KitchenAid na nabili ko. Pero kasi ito, nagandahan ako sa kulay. Nakita ko lang din to nung nakapila na kami doon. So sabi ko, bibilin ko siya kasi ang ganda ng kulay niya. Ganito rin kasi yung color nung binili kong bread maker. So turn na sila. Matchy-matchy sila ng bread maker. Si Ding, bumili siya ng perfume. Dalawa to, yung isa nandun na sa labas. Yung brand niya is Contra. Ang bango niya, parang amoy mayaman siya. Perfume to. $16.99 lang siya. Kung makikita nyo to sa TJ Maxx, kunin nyo, ang bango. Parang yung kapag papasok ka sa Macy's, ganito yung amoy niya. Dalawa nga binili niya kasi mura lang. Tapos, ayun guys, update ko lang kayo kasi 'di ba nga, papasok na si Noe sa school. So kayo, kung meron kayong kids na papasok na rin for kindergarten, usually, dito sa amin, nag-start yung enrollment or yung registration tuwing February. So ngayon, start na siya. Nakapag-fill out na ako ng mga forms. Tapos may mga requirements. Kailangan ng physical exam na ginawa ng PDEA dito. Tapos may naka-indicate kasi doon na TB test. Pero depende lang siya kung saan kang country galing. Si Sabia noon, nirequestan siya kasi nga 'di ba, galing sa Philippines. So, alam niyo naman yung TB sa Pilipinas, 'di ba? Parang na-share ko 'yon dati sa vlog ko na late ng pasok si Sabia kasi nga dahil nung TB test na 'yon. So, ngayon pinagawa na agad namin siya kasi baka ayoko ma-late din si Noe. Pinagawa na namin siya kanina and then babalik kami ng Thursday for the result. Ang tagal ko guys hindi nakapag-sit down video, 'di ba? 'Di ba last year nag-take ako ng NCLEX tapos June yun, then that same month nag-decide ako na mag-take naman ng CCS exam, Certified Coding Specialist exam. So that same month nag-enroll ako for training course for CCS exam. Then July 1st nag-start naman akong mag-aral na. In-start ko na yung course for the CCS exam preparation until ngayon, February. Ngayon ko lang ni-reveal, like nung NCLEX, ayoko yung ma-jinx siya. February 13, I took my CCS exam dito din, dun sa person view kung saan ako nag-NCLEX. Luckily, I passed naman yung CCS exam. So ngayon, yung real challenge naman is to find a job. Kung interested din kayo guys sa medical coding, I can make a separate video about that. Kung ano yung kinuha kong course, kung bakit CCS ang pinili ko kasi meron ding CPC, 'di ba? Kung ano yung mga tips ko for studying and tips ko sa exam. Ayun guys, comment lang kayo below kung interested kayo para i-share ko sa inyo and gawan ko siya ng separate video. Yun lang guys, live update, sobrang lamig dito as in, sobrang lamig. Ang lakas ng hangin kahapon, may, anong tawag doon, may wind warning, tapos sobrang lamig. Pero hopefully, ito na yung last stretch ng sobrang lamig na yung winter. And then next week, pataas na yung temp ulit. Grabe kasi yung lamig talaga. Lalo na kapag may hangin, nakakatamad lumabas. Kapag naghahatid at sundo ako sa school bus, hopefully, mapadalas na talaga yung upload ko ngayon and makagawa ko ng more content. If may tanong kayo or any suggestion na topics na pag-usapan natin or i-discuss ko next time on this channel, comment nyo lang below. Try natin yung gawa ng content. Medyo maluwag na yung time ko ngayon and makakapag-edit na ako ng videos kasi yung last month nung pagre-review ko, medyo nag-focus talaga ako sa pag-aaral. Kasi kung mahirap yung NCLEX, talagang ibang storya din naman tong CCS exam, tong medical coding kasi it's really a new world to me. Although, medyo familiar na ako dun sa anatomy, physiology, so medyo familiar ako sa terms. Pero yung sa mga coding, ganyan, yung mga regulations, lahat bago siya sa akin. Kaya, sa totoo lang, mas matagal ako nag-review ng medical coding kaysa sa NCLEX. And yung bayad niya, mas mahal yung nagastos ko sa medical coding kaysa sa NCLEX. So, I hope
maging worth it yung pag-review ko and pag-exam noon. Hopefully, makakuha ko ng job soon with my medical coding certificate. Pero, yun nga lang yung struggle ko ngayon kasi hindi pa nga pumapasok si Noe. Kaya hindi ko alam kung mag-a-apply na ba ako ngayon or itataon ko siya sa summer. Wala nang pasok yung kids, tsaka mag-start na rin pumasok si Noe sa September. So, ayun, i-figure out ko pa rin yun. So, yun lang guys. Comment down below kung meron kayong suggestions or any topics na gusto nyong pag-usapan pa dito sa channel ko. And yun lang guys, kung nagustuhan nyo tong video na to, make sure to give it a thumbs up, share, and subscribe to my channel for more videos and updates. Thank you guys for watching and see you in my next videos. Bye!